Good day to each and everyone. I am Ardis Manos, BSBA Marketing Management. So my topic is about sampling design process. So step in sampling design. Define the population, identify the sampling frame, select a sampling design or procedure. Step in sampling process. Determine the sample size and draw the sample. So, define population. The accuracy of the results in any study depends on how clearly the universe or population of internet is defined. It means, ang tama ng mga unit sa anumang pag-aaral is nakasalalay sa kung gaano kalinaw ang pagtukoy sa population ng internet. The population can be finite or infinite depending on the number of items it contains. Next is identify the sampling frame. The sampling unit can be anything that exists within the population of interest. Ibig sabihin, identifying sampling frame is an important step in the process of conducting a research study or survey. Ang sampling frame is ang listahan o population kung saan kukuha ng sample. Ito ang complete and comprehensive list ng lahat ng individual, unit, or element na binubuo sa target population. Next is selecting a sampling design. First is probability sampling. Ang probability sampling is ang pagpili ng isang sample mula sa isang population. Kapag ang pagpili na yon is based on the principle of randomization, yun is random selecting or chance. For example, gustong malaman ng isang researcher ang karaniwang kita ng mga households sa isang city na may 10,000 households. Maging matagal at magasto ang pagko-collect ng data mula sa bawat households. Sa halip, nag-decide ang researcher na gumamit ng probability sampling. First, gagawa ang researcher ng listahan ng lahat ng 10,000 households. Pagkatapos, random silang pipili doon ng 500 households mula sa listahan. Magagawa yon gamit ang random number generator or drawing lots. So, ang bawat households is may 500 sa 10,000 na pagkakataong mapili. Ang researcher is kukuha ng data galing sa 500 households na yon at gagamitin yun para ma-estimate ang average na kita para sa buong city. Next is non-probability sampling. Ang non-probability sampling naman, ito is isang paraan ng pagpili ng mga unit mula sa isang population using subjectives. For example, gustong pag-aralan ng researcher ang mga opinion ng mga university students sa isang social issue. Instead na gumamit ng probability sampling, nag-decide ang researcher na gumamit ng non-probability sampling. Ang researcher is nag-visit sa isang university campus at nilalapitan ng mga student na nakaupo sa isang lugar, tulad ng cafeteria or library. Pagkatapos is nakiusap sila sa mga student na mag-participate sa isang study. So, in this case, ang researcher is gumamit ng convenience sampling na type ng non-probability sampling. The next is internet sampling. Ang internet sampling naman involves first identifying a population of internet users who will volunteer and then taking sample of this population. For example, gusto ng isang company na mag-gather ng feedback sa isang bagong product na bago lang nila ginawa.
Instead na gumawa sila ng face-to-face interview or phone survey, nag-decide sila na gumamit ng internet sampling para ma-reach ang mas madaming audience. Gumawa ang company ng isang online survey at dinistribute nila sa pamamagitan ng iba't ibang channel tulad ng mga email invitations, social media platforms, or yung website nila. Pwede din silang collaborate sa mga online panel providers na nag-pre-recruit ng mga participants para sa mga research studies. Ang mga individual na nakatanggap ng invitation sa survey is pwedeng pumili na mag-participate ng voluntarily. So, nag-click sila sa link ng survey. Sinagot ang mga tanong at sinubmit ang mga sagot nila sa traditional method. Magbibigay daan ang internet sampling sa company na mag-collect ng data mula sa magkakaibang group ng lugar, individual na may internet access. Nagbibigay din yun ng advantage ng pag-abot ng malaking sample size at cost-effective kaysa sa mga traditional method. The next is define the sampling size. Dapat, hindi masyadong malaki ang sample size at hindi rin masyadong maliit. Dapat, ang laki ng sample size is maayos at ito dapat ang representative ng population at dapat magbigay ng reliability results. For example, gustong pag-aralan ng isang researcher ang average height ng mga adult males sa isang city. Nag-decide sila na mag-collect ng data sa pamamagitan ng pagpili ng mga individual mula sa population ng city. Para malaman ang laki ng sample, kinonsider ng researcher ang mga factors tulad ng desired level ng precision, ang pagkakaiba-iba ng population at ang confidence level. Sa halip na gusto ng researcher na i-estimate ang average height na may 95% confidence level at margin ng error ng inches, nag-consult sila sa mga statistical tables or gumagamit ng calculator ng sample size para malaman ang kinakailangang sample size based sa mga criteria. Ang estimated standard deviation ng heights sa isang population at ang desired level ng statistical significance, sabihin natin na ang total ng sample is 400 individual. It means, kailangan ng researcher na mag-collect ng mga height measurements para makakuha ng reliable results sa statistically. Ang laki ng sample is importante. Kung masyado itong maliit, ang mga findings is pwedeng hindi tamang represent sa population. At kung masyado namang malaki, pwedeng kailangan mo ng maraming oras at magasto para mag-collect ng data. The next is they draw the sample. The method of drawing the sample depends on the sampling technique being used. It means, ang paraan ng pag-drawing ng sample is depende sa sampling technique na ginagamit. Yun lamang po and thank you.